araw mga manoy, mga manay. Nandito na po ang maestrong Bicolanong Kalikotero. Sir Manny po at your service. Good day po sa lahat. So ito po ang ating diagram ng ating timer relay sa gagawin nating light transfer from bulb B iilaw to bulb A. So mamamatay ang bulb B, maiilaw ang bulb A. Ano po ang mga kailangan natin? So una, kailangan natin ng circuit breaker. So single phase circuit breaker lang ang gagamitin natin. At syempre, kailangan natin ng dalawang bulb. So bulb 1 and bulb 2. At kailangan din natin ng dalawang push button. Isang normally open at isang normally close. So normally close push button. So may label siya na 1 and 2 ang terminal niya. At normally open, may label siya na 3 and 4 ang terminal. At kailangan din natin ng relay. So gagamitin nating relay is 8 pin. So etong relay na-discuss ko na ang pin-out nito sa ating previous video. At syempre kailangan natin ng timer relay. So 8 pins din na timer relay. So i-discuss ko ang pin-out nito pagkatapos ng connection natin. Okay. So kung makikita ninyo, parehas 8 pins sila. So 8 pin na ang ating relay at 8 pin din ang ating timer relay. So connect na natin. So una, kukonect lang muna natin lahat ng common. So galing sa ating circuit breaker, papunta sa ating timer, ang number 7, at papunta sa number 2 ng ating timer. At yung dalawang bulb, common ng dalawang bulb natin. So bulb 2 and bulb 1. So ibig sabihin, yung 2, ayan ang coil ng ating timer. Then sunod, connect natin ng line papunta sa number 1 ng ating normally close, yung number 2 papunta sa number 3 ng normally open, at yung number 4 papunta sa number 8 ng ating relay. Then kukuha tayo ng line para sa number 6 para magkaroon ng supply ang number 4 or the normally open. The next, lalagay natin ang 3A and 5 para mag-on ang ating relay. Yung number 4, kukonect natin direkta sa 7 and 8 ng ating timer. So 7, yan ang coil. Ang 8, yan ang common. Then, connect natin yung number 6 papunta sa bulb 1. At yung number 5 papunta sa bulb number 2. So ito ang ating diagram para sa ating timer. So 2 bulb ang gagamitin natin. So ano ba ang pin-out ng timer? So first, 2-7 muna tayo. 7, 2. So ang 2 and 7, siya ang coil ng ating timer. Then 8 and 1, ito naman ang common. So itong 8, common para dito sa dalawa, sa 5 and 6. Yung 1, common para sa 3 and 4. Then 3 and 6, siya ang normally open. Yung 6, normally open sa number 8. Yung 3, normally open sa number 1. Then 4 and 5, siya naman ang normally close. Yung 5, normally close sa number 8. And yung 4, normally close sa number 1. So yan ang pin-out ng ating timer relay. Magandang araw mga kakalikot. Last video natin, gumawa tayo ng ilaw na nag-alternate na gamit ang relay. So pag on ng breaker, mag-on ang bulb 2. Pag switch mo ng push button, ang normally open push button, mamamatay itong
bulb 2, iilaw ang bulb 1. So, manually siya na nag-alternate. Pag stop, mamamatay ito, iilaw siya. So, ngayon, gagawin natin siyang automatic. So, gagamit tayo ng timer relay. So, itong timer relay natin ay seconds lang. So, ang maximum niya is 10 seconds. So, maglalagay tayo ng ilang seconds. Pag press natin ng start, iilaw ang bulb 2. Then, kung ilang seconds ang sinet natin, for example, 5 seconds, after 5 seconds, mamamatay ang bulb 1, iilaw ang bulb 2. Then, press natin ng stop, mamamatay ang bulb 1, iilaw ang bulb 2. Then, after 5 seconds, mamamatay ang bulb 1, iilaw ang bulb 2. So, gagamit tayo ng timer relay. So, gagawin na natin siyang automatic. Okay? So, start tayo mag-connect. So, una, lagay muna natin itong mga holder ng ating, ito ang para sa relay. Ito naman ang para sa timer relay. So, ang unang gagawin natin, lalagay tayo muna ng common. So, ito ang common natin. Common dito sa relay at common sa relay, common dito sa timer relay at common dito sa ating mga ilaw. So, maglalagay muna tayo ng common. So, dito, lalagay ako ng dalawang wire. Itong dalawang wire na to, para dito sa timer at para dun sa ilaw natin. So, ito, mahaba, ilalagay natin para dun sa ilaw. So, ito ang ating common sa ilaw. At maglalagay tayo ng jumper wire. So, lagay tayo ng jumper wire dito sa bulb 1. Papunta sa bulb number 2. At kakabit din natin sa common ng bulb number 2. Itong isa, ilalagay natin sa pin number 7 ng ating relay. So, pin number 7, maglalagay ako ng isa para dito sa ating timer. So, pin number 7. At kunin natin yung pin number 2 ng ating timer. So, pin number 2 natin sa ating timer relay, ito yung common niya. Okay, so nakakonect tayo ng common. So, sunod na kukunin natin ay i-connect muna natin itong relay. So, lahat na nandito sa relay, i-connect natin. Magmula sa live, sa normally open, at sa ating interlock. Okay. So, sunod, connect natin ang line. Ang line natin, papapasokin natin dito sa push button. So, itong ulit ang gagamitin natin as on and off. So, itong dalawa. So, dito natin ilalagay ang ating line. So, lalagay tayo ng wire dito sa line. At lalagay natin siya sa number 1 ng ating normally closed
push button. Ikot natin ng konti. Yan. So ito ang ating number 1 ng normally closed push button. Ito ang number 2 ng normally closed push button. Then ito naman ang number 3 ng normally open, and ito ang number 4 ng normally open. So lagay natin dito sa normally closed sa number 1. At yung number 2, kukonect natin direkta sa number 3 ng normally open. So lagay tayo ng jumper wire sa number 2 ng ating normally closed. At connect sa number 3 ng normally open. At yung number 4, diretso na dito sa number 8 ng ating relay. So connect tayo dito sa taas. At sa number 8 ng ating relay. So, meron tayong supply sa ating coil ng ating relay. Then, kukunin natin tong 3 and 5 para lang mag-interlock. So, ang 3 and 5, i-connect natin sa 3 and 4 ng ating normally open push button. So, 3 and 5. So, ito ang 5. And 3. So kakabit natin to sa normally open na push button. So yung number 5, i-connect natin dito sa number 3. So para magkaroon lang siya ng interlock. Para pag-press ng button, dire-diretso ang kanyang on. So hindi siya mamamatay. Mamamatay lang siya kapag press ang stop button. So hindi siya abot. So maglagay na lang tayo dito sa terminal block. So gamitin natin to. At kuha tayo ng isang jumper wire. So, lagay natin sa number 4. Okay, so meron tayong interlock. So, pag-press natin ng push button, ng start button, automatic mag-on ng ating relay. Dito, maglalagay tayo ng line dito sa number 6 ng ating normally open.
So ito na ang magsusupply papunta dito sa ating timer. So dito na lang tayo kumuha. At papunta sa ating timer relay. So, ang number 4 ng ating timer relay, diretso dito sa ating number 7 ng ating timer. So, number 4 ng ating relay, diretso sa number 2, ay number 7 ng ating timer. So kung makikita nyo dito sa timer, mayroon akong nilagay na jumper. So ang naka-jumper dito is 7 and 8. So ang gagamitin natin, etong side na to. So eto number 9, number 6 ang normally open natin, and number 5 ang ating normally close. So 7, 8, ito ang common. Then normally open ang 6 and normally close ang ating number 8. So ibig sabihin, yung normally open natin ilalagay natin sa bulb 1 and normally close ilalagay natin sa bulb 2. So ito ang 6, ito ang 5. So 6 is normally open. Lalagay natin dito sa bulb number 2. At yung number 5, the normally closed ng ating timer, ilalagay natin siya sa bulb number 2. Okay. So, lagay natin yung timer. Relay. And yung timer natin. So, ito ang relay, ito ang timer. Okay, so test natin. So, iset muna natin itong timer natin sa 2 seconds. Then, ito ang plug-in ko. Then, i-turn on ko ang breaker. So, ito ang on natin, ito ang off. So, dapat pag on, iilaw yon. After 2 seconds, mamamatay ito, iilaw ang bulb 1. Okay. So, stop natin. Lagay tayo ng 4 seconds. Start. So, nag-alternate siya. So, namatay yung bulb 2, umilaw ang bulb 1. Dagdagan natin, gawin natin 6 seconds. Okay. Next, 8 seconds. Okay. So, kung bibilangin nyo pala yung seconds, ang pagbilang, pag-ilaw ng bulb 2, bumilang agad kayo ng 1 para makuha nyo yung tamang timer. So, yung tamang time niya. So, pag ilaw agad, bilang kayo ng 1. So, ilagay natin sa 10 seconds.
Okay. So, 10 seconds. So, yan ang simple circuit ng ating timer relay. So, gumamit tayo ng timer para lang mag-hold ang ating relay. So, ang timer kasi natin, meron siyang normally open, isang normally open, ginamit natin para mag-hold ng current para sa ating relay. Then yung relay ang nag-supply ng voltage dito sa ating timer relay. So, yan lamang po. So, yan ang ating simple connection na gamit ang relay and timer relay. Thanks for watching Sir Manny TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.